Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang Cleaner, na ipinalabas ngayong taon. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang babae na si Joey na umaakyat sa kabinet sa kanilang bahay na parang bihasang umaakyat. Mahigpit ang kapit ng kanyang maliliit na kamay sa kahoy, at ang kanyang mga paa ay nakakahanap ng mga pwesto kahit sa mga imposibleng lugar. Mabilis at eksakto ang kanyang kilos, halatang sanay na siya sa taas. Pagkarating niya sa gilid ng bintana at umupo roon, nakita niya ang buong lungsod. Ramdam niya ang saya. Ang bahay nila ay nasa tuktok ng pinakamataas na gusali. Lumipas ang 20 taon, biglang nagising si Joey, sumisikat na ang araw. Huli na siya sa trabaho, at nagmamadali siyang kumilos sa kanyang apartment habang mabilis ang takbo ng oras. Paalis na sana siya nang tumunog ang kanyang telepono. Si Michael iyon, ang nakababata niyang kapatid. Kailangan niya ng tulong, na stranded siya sa embahada at hindi makauwi mag-isa. Kahit nagmamadali, napabuntong hininga si Joey at pumayag na tulungan siya. Pagdating niya sa embahada, laking gulat niya, matagal nang naninirahan si Michael sa Africa, 15 taon na, at ngayon lang muling babalik sa London. Habang humahaba ang araw, inalok ni Joey si Michael na samahan siya sa opisina. Ngunit habang paalis na sila, nasira ang motorsiklo ni Joey. Dahil wala nang ibang opsyon, napilitan silang tumakbo sa abalang kalye upang sumakay ng bus. Pagkalipas ng 30 minuto, nakarating si Joey sa kanyang opisina, nakabibighaning nakatayo ang salaming gusali sa harap nila. Humarap siya kay Michael at sinabing maghintay muna ito sa lobby habang inaasikaso niya ang kanyang trabaho. Ngunit pagpasok niya, naging malinaw na hindi ordinaryong opisina ang kanyang pinagtatrabahuhan. Isa siyang tagalinis ng bintana sa matataas na gusali, nilalagay sa panganib ang buhay para kumita ng pera. Sa loob ng elevator, nakasalubong niya ang isang kasamahan, halatang malapit ng manganak. Nagtanong si Joey kung bakit hindi pa siya naka-maternity leave. Napangiti ng pagod ang kasamahan niya at sinabing hindi siya pinapayagan ng kanilang boss hanggang sa susunod na linggo. Pagbukas ng elevator, dumiretso si Joey sa kanyang lugar. Kinuha niya ang kanyang gamit at kinabit ang harness gamit ang kanyang husay para gawin ang kanyang trabaho ng perpekto. Nakabitin sa gilid ng gusaling napakataas, walang takot si Joey, puno lang ng konsentrasyon. Humahampas ang hangin pero hindi nanginginig ang mga kamay ni Joey habang nagtatrabaho siya. Habang abala si Joey, si Michael naman ay naiwan sa lobby, nababagot. Tumingin siya sa paligid, tapos bigla siyang nagpasya na umalis para mag-ikot. Samantala, ang may-ari ng gusali, na 2 magkapatid, ay napapalibutan ng mga kamera habang abalang-abala ang media sa paligid nila. Ilang oras na lang at magsisimula na ang engranding pagtitipon para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Pagbalik kay Joey, nakatuon pa rin siya sa trabaho, nililinis ang mga bintana sa taas ng lungsod. Hindi siya nag-iisa ng matagal. May isang lalaking kasamahan ang sumama sa kanya, at nagpalitan sila ng ilang salita tungkol sa paparating na event. Maya-maya, pinutol na ni Joey ang usapan, nagmamadali sila at kailangan matapos bago magsimula ang event. Sa huli, inutusan niya ang kasamahan na maghiwalay sila at linisin ang mas maraming bahagi. Lumipas ang ilang oras, dumilim ang kalangitan, pero si Joey ay tuloy pa rin, hindi nawawala ang focus. Hanggang sa laking gulat niya, lumitaw si Michael sa itaas na palapag, hinihingal at halatang nahihiya. Kumabog ang dibdib ni Joey, hindi dapat nandoon si Michael. Sinabi niya agad kay Michael na bumalik sa ibaba. Pero sawa na si Michael sa paghihintay. Nakipagtalo siya, sinabing ayaw na niyang manatili sa lobby. Uminit ang ulo ni Joey, pinagalitan niya si Michael, sinabihang kapag may nakakita sa kanya roon, maaari siyang mawalan ng trabaho. Natauhan si Michael sa mga sinabi ni Joey. Sa ayaw at sa gusto, umalis si Michael, nagsasalita habang papalayo. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ni Joey, tumawag sa kanya ang operator, na may agarang paalala, tapusin na ang trabaho, magsisimula na ang event. Para mapabilis, inalok siya ng operator ng gondola para mas mabilis matapos ang paglilinis ng bintana. Sa loob ng gusali, abala na ang mga tao. Dumating na ang mga bisita, kasama ang pamilya ng may-ari ng gusali. Si Jeffrey, ang nakatatandang kapatid, ay nakaayos ng maayos sa kanyang pinakamagandang damit. Habang si Gerald, ang mas nakababatang kapatid, ay abala sa plano niyang makipagbakbakan sa kanyang kasintahan. Ngunit biglang may pumasok na kakaibang grupo.
Nakamaskara sila at kumikilos ng may layunin, madaling nakalusot sa seguridad dahil walang pumipigil sa kanila. Sa labas, tumawag si Joey sa operator, nagsabi na tapos na siya at handa nang bumaba. Pero nag-aalala rin siya kay Michael na gumagala pa rin sa gusali at malamang ay gumagawa ng gulo. Pagkaumpisa pa lang ng pagbaba ng gondola ng operator, biglang nagkagulo. Nagpaputok ang grupo, walang awang pinagbabaril ang lahat ng operator. Matapos ang massacre, agad na kumilos ang dalawang kasapi ng grupo, kinuha ang kontrol sa CCTV, pinutol ang kuryente, at sinakop ang digital system ng gusali. Samantala, si Joey ay natrap sa gondola, nakasabit pa rin sa mataas na lugar. Paulit-ulit siyang tumatawag sa operator pero walang sumasagot. Katahimikan lang ang kanyang natatanggap. Patay na ang operator. Sa loob, biglang nagbago ang kapaligiran. Si Jeffrey, na handa nang simulan ng programa sa pamamagitan ng talumpati, ay naputol nang biglang pumasok ang grupo. Nagpakawala sila ng tear gas, dahilan upang magpanik ang lahat at mahirapang huminga. Pero sa di inaasahang pangyayari, agad nilang binigyan ng breathing mask sina Jeffrey at ang mga VIP guests bago sila ginapos at paupuin sa entablado. Lumapit ang pinuno ng grupo, si Marcus. Kalmado at kumpiyansa, tiniyak niya kay Jeffrey at sa iba na walang masaktan hanggat susundin ni Jeffrey ang kanyang mga utos. Pero habang tumitingin sa paligid, napansin ni Marcus na may kulang, wala si Gerald, ang nakababatang kapatid ni Jeffrey. Naningkit ang kanyang mga mata habang humarap kay Jeffrey at tinanong kung nasaan si Gerald. Mabigat man sa loob, inamin ni Jeffrey na nasa room 572 si Gerald. Samantala, mabilis ang tibok ng puso ni Joey nang mapagtantong hindi gumagalaw ang gondola, at ang katahimikan mula sa operator ay nagsasabing may masama nang nangyari. Ganap siyang na-stranded. Dahil sa takot, halos magpanik siya pero pinilit niyang kumilos. Kumatok siya ng malakas sa bintana, desperado na makahingi ng tulong. Samantala, mabilis na kumilos ang kanang kamay ni Marcus na si Noah papunta sa kwarto 572 kung saan nawalan ng malay si Gerald dahil sa tear gas. Walang malay si Gerald at ang kanyang kasama, pero hindi nagsayang ng oras si Noah. Inilagay niya agad ang breathing mask sa mukha ni Gerald, saka siya binuhat patayo at pilit na pinasusunod. Pinapanood ito ni Joey ng malinaw sa pamamagitan ng salamin sa bintana, habang unti-unting bumabagsak ang kanyang loob. Magulo ang gusali at ang grupong nakamaskara ang nasa likod ng kaguluhan. Sumisigaw siya, halos hindi marinig ang boses dahil sa layo, umaasang may makakarinig sa ibaba, pero wala. Kasabay nito, nakulong din si Michael sa isang kwarto. Nananatili pa rin sa hangin ang gas, makapal at nakakahilo. Sinusubukan niyang manatiling kalmado pero habang lumilipad ang bawat segundo, dumarating ang takot na mawalan siya ng malay. Maya-maya, kinaladkad ni Noah ang walang malay na si Gerald papunta sa ibang mga bihag, at itinapon siya sa grupo. Malamig na nagutos si Marcus kay Noah na simulan ang pagpaparusa kina Jeffrey at Gerald para pilitin silang ibigay ang kanilang yaman. Malinaw na hindi lang ito simpleng pagnanakaw, ang tunay na pakay ng grupo ay ang kayamanan nina Jeffrey at Gerald, partikular ang kanilang Bitcoin na nasa isang flash drive. Gusto nilang kunin ang flash drive na iyon at handa silang gawin ang lahat para makuha ito. Gayunpaman, kahit bugbugin, ayaw pa ring magsalita ni Jeffrey. Nanatili siyang tahimik, matatag ang loob. Sa labas, pinapanood ni Joey ang lahat mula sa bintana. Tumitindi ang takot niya, hindi lang ito kaguluhan, ito ay aktwal na pagnanakaw. Buong determinasyon siyang bumalik sa gondola, desperado na makahanap ng paraan para humingi ng tulong. Sa loob, galit na galit si Marcus. Sinigawan niya si Noah habang pinapalo ang mesa. Binalaan na niya ito, walang dapat mamatay. Malinis dapat ang trabaho. Pero ngayon, dahil nasa bingit ng kamatayan si Jeffrey, maaring masira ang lahat dahil sa pagkakamali ni Noah. Agad na humingi ng tawad si Noah, nangangakong wala ng dugong dadanak. Pero walang laman ang kanyang mga salita habang lalo pang tumitindi ang tensyon. Habang sinusuri ni Joey ang loob ng gondola, napansin niya ang isang bote ng gasolina na basta na lang nakatago. Isang sulyap ng desperasyon ang sumiklab sa kanyang damdamin. Walang pag-aatubili, ibinuhos niya ang gasolina sa bintana at sinindihan ito, lumilikha ng isang naglalagablab na senyales ng emerhensya. Agad na napansin ng mga tao ang apoy sa gusali. Mabilis na kumalat ang gulo habang nagsitakbuhan ang mga nakakita upang iulat ito sa pulisya at bumbero. Sa control room, napamura ang tauhan ni Marcus nang mapagtanto ang nangyari.
Napansin niya ang tagalinis ng bintana ay gumawa ng hudyat. Agad na kumilos si Marcus, malamig na iniutos kay Noah na hulihin si Joey bago pa siya makapagdulot ng mas malaking gulo. Samantala, si Gerald, na desperado na makatakas, ay tumakbo palabas ng silid, ngunit si Marcus at ang isa sa kanyang kasamang babae ay pinabayaan siya, kumpiyansa na hindi siya makatakas. Pagbalik kay Joey, nakita siya ni Noah na nasa gondola. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Bago pa makakilos si Noah, kinuha ni Joey ang isang distornilyador mula sa kanyang bulsa at isinaksak ito sa mekanismo, pinatigil ang pag-akyat ng gondola. Nabarahan ng sistema at nabigo ang plano ni Noah. Samantala, nakarating na si Gerald sa kanyang kwarto, nanginginig ang kamay habang tinatawagan ang pulis. Ngunit bago pa siya makatawag, biglang pumasok si Marcus at isa sa kanyang mga tauhan, nakatutok ang mga baril. Sinugod ni Marcus si Gerald at itinulak sa pader, mariing humihingi ng kooperasyon. Sa malamig na galit, sinaktan ni Marcus si Gerald at sinabing hindi siya sasaktan kung ibibigay niya kung nasaan ang flash drive na may lamang Bitcoin. Magsasalita na sana si Gerald nang biglang dumating si Noah, may hawak na baril at itinutok ito sa kanya. Agad na inutusan ni Marcus si Noah na ibaba ang kanyang baril, pinapaalala sa kanya na nagkasundo silang walang papatayin. Ngunit biglang pinaputok ni Noah ang baril. Bumagsak si Marcus, may gulat at pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi natinag si Noah. Tiningnan niya si Gerald at mahina siyang humingi ng paumanhin, inamin niyang hindi niya kailanman nagustuhan ang pamumuno ni Marcus. Pagkatapos, idineklara ni Noah ang sarili bilang bagong pinuno, malayang gawin ang anumang naisin niya. Binaril niya si Gerald sa binti at kinaladkad siya pabalik sa silid ng interogasyon kasama ng iba pang bihag, habang unti-unting lumilitaw ang isang madilim na ngiti sa kanyang mukha. Ilang sandali lang, narinig ang mga sirena, dumating na ang mga pulis. Umepekto ang emergency signal ni Joey, pero baka huli na ang lahat. Habang naghahanda ang rescue team na iligtas si Joey mula sa gondola, biglang may nangyaring trahedya. Nasira ang gondola at muntik nang mahulog si Joey. Sa nakakakilabot na sandali, nakabitin siya sa ere. Pero sa kabila ng panganib, kalmado siyang nakipag-ugnayan kay Detective Ruth na nasa ibaba. Sa gulat ng lahat, magkakilala pala sina Joey at Ruth. Matatag ang boses ni Joey habang sinasabi kay Ruth na hindi siya ang dapat unahin. Ang mga bihag sa loob ng gusali ang mas kailangang sagipin. Hawak pa rin sila ng mga magnanakaw at kailangan ng kumilos ng mabilis ang pulisya. Sinisiguro ni Joey kay Ruth na makakaya niyang bumalik sa itaas ng mag-isa, pero tumatakbo na ang oras para sa iba. Sa loob ng gusali, lumalala ang desperasyon ni Noah. Nilagyan niya ng bomb vest ang lahat ng bihag. Nakakabit ang bomba na relo sa kanyang kamay. Kapag huminto ang tibok ng kanyang puso, sasabog silang lahat. Napapaligiran na siya ng mga pulis, alam niyang mataas ang panganib. Tumawag siya kay Ruth. Malamig at nakakatakot ang kanyang boses habang pinagbabantaan ang mga pulis na huwag gagawa ng hakbang laban sa kanya. Pero matatag si Ruth. Buong tapang niyang sinabi na tungkulin niyang hulihin ang mga kriminal tulad niya, at hindi siya uurong. Muli niyang narinig ang boses ni Noah, malamig at walang awa. Binalaan niya si Ruth na kapag may magtangkang huhuli sa kanya, pasasabugan niya ang buong gusali. Ang mga bomba na nakakabit sa mga bihag ay simula pa lang. May mga inilagay pa siyang pampasabog sa mga mas mababang palapag, at handa niyang pasabugan ang mga iyon sa oras na kumilos ang pulisya. Hindi nagpapatinag si Ruth. Inutusan niya ang kanyang team na dahan-dahan na pumasok. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang sumabog ang gusali. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Niyanig ng alon ng pagsabog ang buong lugar. Kinumpirma nito ang kinatatakutan ni Ruth, hindi nagbibiro si Noah. Nagulat, nagdesisyon si Ruth ng isang mabigat na hakbang, hindi na niya maaaring isusugal pa ang ibang buhay. Sa mabigat na damdamin, pinapabalik niya ang kanyang team at nagpasya na lamang magbantay mula sa labas, ayaw niyang mailagay sa panganib ang mga bihag. Bigla, nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Joey iyon. Nababahala, nagtanong siya tungkol sa pagsabog. Malungkot ang sagot ni Ruth. Ipinaliwanag niya ang nakakatakot na setup ni Noah, nakakonekta ang relo niya sa mga bomba, at iyon ang susi. Kapag huminto ang tibok ng kanyang puso, sasabog ang buong gusali. Kumailan lang ang boses ni Joey sa gitna ng tensyon, matatag at kalmado. Sinabi niya kay Ruth na kumalma dahil siya na ang bahala. Nanlumo si Ruth habang isiniwalat ni Joey ang totoo, hindi lang siya isang tagalinis ng bintana.
Isa siyang dating miyembro ng British Special Forces, may mga kasanayang lampas sa karaniwang sibilyan. Iniwan niya ang militar para sa mas tahimik na buhay, at mas nahanap niya ang layunin sa kanyang kasalukuyang trabaho. Samantala, sa loob ng gusali, lalo pang hinihigpitan ni Noah ang pagkakahawak kay Gerald. Walang tigil sa pagtatanong, pinipilit niyang malaman kung nasaan ang flash drive na may lamang Bitcoin. Habang nauubos ang kanyang pasensya, nananatiling matatag si Gerald, tumatangging magsalita, at hinaharap ang bawat banta ni Noah. Sa labas, desperado na kumikilos si Joey, sinusubukang basagin ang makapal na salamin para makapasok. Matitigas ang salamin, bawat hampas ay parang walang epekto. Pinipilit niya ang sarili hanggang sa limitasyon, ang katawan niya'y pagod na, unti-unting nanghihina. Malapit nang maubos ang kanyang pag-asa, nang biglang may malakas na tunog na basag ang bintana. May tao na mula sa loob ang bumasag sa salamin at hinihila siya papasok. Natuwa si Joey, si Michael iyon, buhay pa. Bumuhos ang ginhawa pero wala nang oras para magpahinga. Tahimik silang nagmamadaling tumakbo papunta sa operating room, determinadong pigilan si Noah. Habang tumatakbo sina Joey at Michael sa loob ng gusali, nahuli sila ng tatlo sa mga tauhan ni Noah. Lalong tumindi ang habulan, pero mabilis mag-isip si Joey, dinadala niya sila sa isang bodega, kung saan perpektong bitag ang kanyang naisip. Sa bihasang kilos, pinabagsak niya ang dalawa sa mga kalaban, pero na-corner siya ng ikatlo at tinutukan ng baril. Sa isang iglap, parang katapusan na. Ngunit biglang lumitaw si Michael, at pinasabog ang lugar. Pinatalsik ng pagsabog si Joey palayo sa panganib habang ang huling kalaban ay itinapon sa labas at wala na sa laban. Magkasamang sumulong sina Joey at Michael, at narating nila ang operating room. Napabagsak nila ang dalawa pang gwardya at nakuha ang kontrol sa CCTV at digital system. Natagpuan ni Joey ang nakatagong flash drive na naglalaman ng Bitcoin nina Jeffrey at Gerald. Agad siyang kumilos, tinawagan si Noah at ipinaalam na nasa kanya ang flash drive. Walang sinayang na oras, nagtungo siya sa storage room upang makipagkita kay Noah. Bago umalis, tinawagan muna ni Joey si Ruth at sinabing balik na sa online ang lahat ng sistema at wala ng kontrol si Noah sa gusali. Nang malinaw na ang daan, agad na iniutos ni Ruth sa rescue team na umaksyon. Humarap si Joey kay Michael at hinikayat siyang pumunta sa lobby at hintayin ang rescue team. Nag-atubili si Michael sa una, pero pinakalma siya ni Joey at iginiit na iyon ang pinakamainam para sa kanyang kaligtasan. Sa huli, pumayag si Michael at nagtungo sa elevator. Huminga ng malalim si Joey, pinapanatili ang kanyang focus habang papunta sa storage room kung saan naghihintay si Noah. Pagdating niya, sinalubong siya ng gulat, may kasama si Noah na 2 tauhan. Walang pag-aalinlangan, mabilis silang pinabagsak ni Joey, ang katawan niya ay kumikilos ng may nakamamatay na husay. Matapos niyang ma-neutralize ang mga ito, hinarap niya si Noah ng buong tapang, handa na para sa huling pagtutuos. Samantala, mabilis na kumilos ang pulisya, pinasok ang hostage room ng may eksaktong galaw. Na-neutralize nila ang mga gwardya ni Noah sa loob lamang ng ilang segundo at nailigtas ang mga bihag kabilang na si Gerald na may suot pa ring bomb vest. Sa kabilang banda, nagkaharap sina Joey at Noah sa storage room. Tinitigan ni Noah si Joey habang hinihingi ang flash drive kapalit ng pagpapalaya sa mga bihag. Ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Joey, lalo na't suot pa ni Noah ang high-tech na wristwatch na maaaring magpasabog ng mga bomba kapag guminto ang tibok ng kanyang puso. Matalino na pinagmamasdan siya ni Joey, naghihintay ng pagkakamali. Bigla na lamang umatake si Noah, at sumabog ang kaguluhan sa silid. Isang matinding laban ang naganap, kapwa nila ginagamit ang lahat ng lakas upang mapabagsak ang isa't isa. Medyo matagal ang laban, walang gustong umatras. Hanggang sa isang huling galaw, napabitin ni Joey si Noah sa gilid ng bintana ng gusali. Habang nakabitin, may desperasyon sa kanyang mga mata, ang boses ni Noah ay nanginginig sa galit. Sa huling pagtatangka, nagbanta siyang pasabugan ang buong gusali kasama siya. Sa malamig ngunit matatag na ngiti, tumingin si Joey pababa kay Noah, mahinahong nagsalita. Tumalon ka. Sa gitna ng labanan, nakuha ni Joey ang relo sa kamay ni Noah at inilagay ito sa kanya, isang tahimik na tagumpay sa kaguluhan. Sa isang mabilis na kilos, napabagsak niya si Noah at sa isang matatag na paghagis, lumipad ito palabas ng bintana. Ligtas na ang gusali, at tapos na ang panggugulo ni Noah. Makalipas ang 30 minuto, lumipat ang eksena sa paglikas.
Agad na kumilos ang mga medical team, ginagabayan ang mga bihag palayo sa panganib. Habang umaalis si Joey mula sa kaguluhan, lumapit si Ruth, nagpapasalamat at humanga. Pinuri niya si Joey sa kanyang katapangan, at inalok pa ito ng posisyon sa pulisya. Ngunit umiling lang si Joey, may ngiti sa kanyang mga labi. Mas gusto niya na maging tagalinis ng bintana, kontento sa kanyang simpleng buhay. Lumapit si Michael makalipas ang ilang sandali, at walang sabi-sabi, nagyakapan sila. Ngunit ibinunyag ni Michael ang isang bagay na ikinagulat ni Joey, hawak pa rin niya ang flash drive ni Gerald at wala siyang balak na ibalik ito. Sa kanyang gulat, hindi tumutol si Joey. Sa halip, sumang-ayon siya sa desisyon ni Michael. Habang nakatayo silang magkasama, nagpalitan sila ng tingin na tila ba pareho nilang alam ang susunod na mangyayari. Ito pa lang ang simula. Magkasama, malapit na silang maging napakayaman. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.